Alam mo, kung bakit ko gusto katrabaho sila PRRD at kung bakit ko gusto silang ka-team, hindi sila mga sinungaling, Correct. no? At saka hindi sila mga magnanakaw. Kapagka ikaw ay pumunta sa mga bahay nila, makikita mo talaga, mata-touch ka. Kasi makikita mo, bahay ito ng dating presidente na pwede sanang magnakaw sa Pilipino ng trilyones, bilyones, di ba? Pero hindi niya ginawa. So, yung pagsabi nila niyan, no, kung bakit sila pinagkakatiwalaan ng Pilipino, kasi hindi sila nagsisinungaling, no? So, ito namang mga ito, mga sinungaling, magnanakaw, etc. Diba? So, talagang galit sila sa ganyan. Ganyan talaga ang mundo. Talagang ganyan. Yung pinapanood ko yung Marcos, pasimula pa lang, nasya-shock ako sa kanila. Kasi, iba yung palaki ka ni PRRD no? Yung ka-team mo siya. Kasi siya very conscious sa pera ng bayan. Hindi natin pera yan. Paulit-ulit na parang feeling ko mo, nasasaktan ka na parang, hindi naman ako nagnanakaw, di ba? Pero gusto niya talaga dikdikin yon, lalong-lalo na sa mga team niya, sa appointees niya, kasi yung mga matataas na ranggo. Kasi kami yung may hawak nung may pwede kaming gumamit ng kapangyarihan para magnakaw. Pero kasi leader namin siya, no, katulad ako, personal experience ko, pwede ako mag-travel na business class, no? Ano kasi undersecretary, pwede yan. Pero never ko ginawa, not once. Kasi nahiya ako sa kanya. Parang, nahiya ako, nag-economy siya, tapos ikaw magbi-business class ka. Etong si Bongbong Marcos, kahit yung staff nagbi-business class, pera natin yun. Alam mo ba kung gaano kalaki yung pagkakaiba? Kunyari round trip sa US, no, pag economy, mga 1,500, $2,000, ganyan, ano? Pero pag ikaw ay nag-business class, $5,000, $6,000. Tapos gawin mo pa yan pati staff mo. 'Di ba? Talagang mahalaga sa isang lingkod bayan ang marunong kang mahiya sa Pilipino. So yun yung idinikdik ni PRRD. Tsaka nakita mo naman, napakasimple. So, and yet, nakita natin how he was treated, how he's being treated right now. Nakita natin si General Torre. Halos binibilangan pa si PRRD, 1, 2, 3, 4, 5. May mga paganyan-ganyan pa. We can do it the hard way or the easy way. At saka hindi yun, okay? Hindi yun. Yung karapatan niya, hindi niya binigay. Correct. At si President, no, nagmamakaawa na uwi ako, magpapa-aresto naman ako, pero uwi ako. Pero bakit paspas na paspas sila na kailangan siyang maalis? No, alam mo kung bakit? Isang reason for me, no? Takot na takot sila kay PRRD. Itong mga mahihina na to. Kasi walang pagmamahal ang Pilipino sa kanila. The Filipinos hate you. Kinasusuklaman kayo ng Pilipino. No? Pero si PRRD mahal na mahal. At naintindihan ni PRRD na yung kapangyarihan na yan. Hindi yan kanya ng president siya, nanggagaling sa taong bayan. No, itong mga ito, siguro ngayon lang nila na-figure out, hindi ko alam. Pero nakikita ko na yung sinasabi ni VP, no, na kaya nila itong ginagawa kasi nakita nila matatalo na sila sa elections despite yung trillions ng ayuda, despite yung nakaplano na yan ng daya and etc. Nakikita na nila, nararamdaman na nila ang pagkamuhi ng Pilipino sa kanila. Kasi basic lang naman, sinabi ko yan kay Martin Romualdez nung pasimula pa lang, nung nakikita ko, ay gusto pala niya maging president or whatever, prime minister. Sige, binigyan ko siya ng advice, sabi ko pa nga, libre. Sabi ko, Martin, bigyan kitang libreng advice kung gusto maging president. Sure talaga ito kasi nakita ko to kay PRR. Sabi ko, magsilbi ka ng maayos sa Pilipino. Mamahalin ka niyan. Sila pa please, forever ka na maging president. Di ba, ganyan. Hindi niya sinunod eh. Ang ginawa niya yung lang pera, bumili, di ba? Nakaw. Ganyan. No, hindi siya marunong kaya kita mo naman yung Tacloban, di ba? Behind, di ba? Tapos ngayon gusto pa nila sirain yung Davao. O, di ba? Alam mo, brother, PRRD, bakit ko ba ibinibigay ang buhay ko sa kanya? Tanga ba ako? Hindi. Kaya ako ibinibigay ang buhay ko sa kanya. Doktor ako, pero hindi ako nagpa-practice kasi gusto ko 100% andyan ako sa kanya. No? Commitment, talagang hindi ko siya iiwan. Kasi worthy siya, no? Worthy siya sa trust na ibigay mo yung buhay mo sa kanya kasi ang husay-husay niya. So yung tanong mo na yan, ay ba yung sagot ko dyan? Oo.
PRRD plays a long and hard game. No? So, pero yung maganda sa kanya, no, nasa Hong Kong kami. Tsaka maraming beses nangyari. No? Nasa Hong Kong, for instance, sinabihan na siya dahil alam na mag-i-aarestuhin siya. No, ang sabi dito ka na lang or itatakas ka namin or basta ka umuwi. Tapos sabi niya, hindi ako tatakas. Bakit ako tatago-tago? President ako dati. No, hindi niya character yon. Hindi siya duwag. Tao siya. Di ba? So, kaya ako binibigay buhay ko dyan. Kasi, biro mo kung binigay ko buhay ko kay Bongbong Marcos, oh my God. Di ba? Di ba? Wow naman. Makikita mo yung dalawang karakter, ano? Presidente at dating presidente, si Tatay Digong matapang, humarap. Talagang kaharapin niya kahit anong kaso. Pero itong presidente na ngayon, itong si Marcos, walang yagbols. Mantakin nyo, hindi naman kaso haharapin niya, Dok. Magpa-drug test lang naman. O, di ba? Magpa-drug test lang naman. Hindi niya pa magawa. Takot na takot pa siya. Samantala kay Tatay Digong, ICC na hinaharap niya. Sige na, talaba. May pagkakataon, tama ka, may pagkakataong tumakas na itong si Tatay Digong dyan, ano? Pwede niyang pumunta ng China, ano? O, di ba? Pero hinarap niya. Si Marcos, ang layo ho. Di ba, Dok? Ang layo ng dalawa. Makita niyo ho. Talagang ito, may malasakit, may tapang, humarap. Ito, drug test lang. Hindi naman kaso. Para patunayan na hindi siya adik, hindi niya pa magawa. Di ba, Doc? Yeah, correct. Sakto. Bullseye ka doon. Talagang ang layo. Yung alam mo kung ano sinabi ni PRRD kung bakit niya harapin ito? Para matapos na. O di ba gano'n? Kasi paulit-ulit lang eh. Yes. Ginagamit lang ng CPP, paulit-ulit lalong bumabagsak ang Pilipinas dahil dito. Harapin ko na. O di ba? Ang galing-galing. Talagang lalaking-lalaki, di ba? Tama. The worst president ever. Binigay sa iyo ang isang bansang maayos na kinalinga, inaruga ni PRRD at namin. Mahal na mahal namin. Maingat na maingat kami sa Pilipinas. At anong ginawa mo? Inapak-apakan mo. Langya ka. Dinerecho. And alam mo, nagpagod talaga kami. Yung sinasabi ni PRRD na dinibdib niya. Syempre, nakita namin dinidibdib niya. Kahit sa lahat kami, dinidibdib namin. For all those years na nandun ako kay PRRD, ni minsan, hindi ako nagbakasyon. Kaya nga nung pag step down ko, nasabi ko yan sa husband ko, imagine ko, I never had a vacation. Sabi niya, pwede mo i-monetize. Minonetize ko. Alam mo, nagka-milyon pa ako. Biro mo, ganun kadami yung hindi ako nagbakasyon. Kasi si PRRD nakita namin. So biro mo, ganun yung pag-aaruga. Talagang sineryoso namin ang Pilipinas. Kung kaya't napabagsak ang CPP, kung kaya't may free education, kung kaya't may universal healthcare, di ba? Yung 100 million pesos a month ng UPPGH, di ba? Lahat yun, etc., etc. Golden age of infrastructure, di ba? Tapos binigay namin yan, tapos ganyanin mo lang. Di ba? So, itong coming elections, no? Parang hindi nga nag-iisip na itong mga ito. Parang, tingin ko din kasi, brother, alam mo kung bakit? Kasi, tingin ko, hirap na sila itahi-tahi lahat ng mga pinagagawa nila. Yung pinagagawa nila sa budget, ginawa nila sa PhilHealth, pinapasok sila ng Supreme Court, di ba? So, hindi na, tapos may coming elections, kailangan manalo sila, kailangan yung ayuda, kailangan yung ganyan. Pinapasori, 60 billion. Asa na, nakain na nila yung 60 billion na yun. Nakain na nila, nainom na nila, pinaliguan na nila, di ba, pinakasalan nila, hinalik-halikan na nila, wala na, di ba? Pinagkakain nila, adobong 60 billion, anak ko, sakit ko sa mga baga ninyo, mga magnanakaw kayo, di ba? So, ganun yung nangyari, di ba? So ngayon, hirap na hirap silang pagtahi-tahiin itong lahat ng mga kababuyan nila. Doc, dais kong, ano bang numero ng ating party list itong Ipanaw? Ipanaw party list, ayan po. O baka makalimutan ho. Ano po yung numero para tandaan ho ng ating mga nanonood sa darating po na Mayo 12. Ito pong party list na to, nagtataguyod po. Doc, ano ba mga plataforma de gobyerno po natin sa Ipanaw? Ano yung number 18? Number 18, marami, no? Pero yung uunahin siguro namin dito yung pag-institutionalize ng NTF-ELCAC at ng Barangay Development Program na kung saan libo-libo ng kilometers ng farm to market roads, mga ganyan. Kailangan siyang gawing batas at kailangan protektahan ng NTF-ELCAC kasi yan ang magbibigay talaga ng yan ang susi
para talagang magkaroon ng totoong kapayapaan at progreso ang isang yung mga mahihirap na mga barangay natin na inabuso ng CPP, NPA, NDF. At saka gusto din namin, pag-upo namin na yung liquidation by certification, tanggalin yan. Gusto din namin magkaroon ng death penalty sa plunder. At saka gusto namin na yung threshold, kasi ang threshold ngayon, ang plunder ay 50 million. Kung ako lang masusunod, alam mo kahit 1,000 pesos, papatayin na kita. Kasi mali yan eh. Ba't ka nagnanakaw? Hindi mo naman pera yan, di ba? Alam mo, ang ibig sabihin kasi pag nagnakaw ang isang lingkod bayan, no? Ang maghihirap dito, pinakamahihirap. Kapag kayo pumunta ay sa PGH ngayon, maiiyak talaga kayo. Nakita natin, no? Nakita natin yung sino ba magugutom ngayon? Tayo ba? Hindi, matagal tayo magugutom. Magugutom yung mga nasa barangay, nasa sitio. Kasi walang ospital, 'di ba? Kasi kailangan bumili ng relos na 3 million. Kailangan yung kabit niyang pangit ay kailangan may bahay na ganito. Yung asawa niyang pangit ay may ganito. Tapos siya na pangit siya, kailangan ganun din, di ba? Kasi pangit siya, kailangan meron siyang watch, kailangan meron siyang motorsiklo na, di ba? Kailangan ilabas siya yung dila niya, yung mga ganyan, di ba? Kailangan meron siyang isang warehouse na 10 ang sports car kasi pangit siya, wala magkakagusto sa kanya, pangit pa ng ugali niya, di ba? At saka wala ko siyang kaluluwa, kirain na ng demonyo, kaya kailangan niyang palitan yung nararamdaman niyang emptiness sa loob niya. So kailangan niyang magnakaw ng ganyang kadami. Pero ang maghihirap diyan, ang pinakamahihirap. At makikita niyo yan sa mga probinsya na kung saan ang mga leader ay nakipagkuntsabahan sa CPP, NPA, NDF. Yun. At saka mga kurakot. Huwag kayo masyadong malungkot kay PRRD. Handang-handa siya dito. Maraming beses sinabi niya sa akin, lalo na nung bumaba na siya, hindi na siya presidente at kami na lang, wala na, iwanan na kami ng marami. Buti na lang ayaw namin ng basura eh. No? So kami na lang. Tapos sinabi niya sa akin, Lorraine, hanggang sa kahuli-hulihang hininga ko, ibibigay ko sa Pilipinas. At alam natin na totoo yun, hindi yun bola. Kasi hindi siya sinungaling, hindi siya drug addict. Diba? So, maasahan natin siya. So, syempre doon nagdudugo ang puso natin. Pero have some faith, no? Na kaya ni PRRD ito. Pagdasal natin siya. Okay? At samahan natin siya. Yan lang. Maraming salamat.